Good day everyone. Today is the real Thanksgiving Day. But most of the family celebrate nila yung Thanksgiving kahapon kasi most of them present on that Sunday, no? So kami din celebrate namin on Sunday. Pero naisip ko after I joined the mass this morning with Father Dan Danuban in our daily TV mass, ang ganda ng reflection and I would like to share it with you, no? So welcome back to my channel. This is Av Lucas from Langley, BC, no? So sa buong Canada, Thanksgiving. Pero naisip ba natin ano yung Thanksgiving? Sabi nga nung isa kong vlog, ito yung time na magpapasalamat tayo dahil maganda yung production ng autumn harvest, maganda yung less ang rain, pero ang ganda ng mga produce, ang tatamis ng apple, at tatamis ng peras, yung ubas. Yon. So, marami pang iba, no? Nakikita natin yung sometimes nakita lang natin yung finished product na may pagkain tayo, may ubas, may masanas tayo sa table, kahit wala tayong farm. But, minsan nakakalimutan natin, sabi nga ni Father Dan, yung complexity bago magkaroon ng food on our table. So, sinasabi niya, mag-reflect tayo, this time probably is the best time to reflect dahil month of gratitude, ay yung bago napunta yung cereal o yung grilled chicken sa table mo, ano yung mga proseso, sino-sinong tao ang na-involved para mag-produce ng ganong kasarap na pagkain sa table. So, let's thank lahat ng mga farmers, lahat ng mga producers, lahat ng mga nagluluto, lahat ng nagpa-packaging. At higit sa lahat, yung kay God na source ng lahat ng ito. Kasi from seedling to harvesting, ang merong ano niyan, parang supervision, ay ang ating God. No matter who your God is, meron pa rin talaga tayo God. And I am by faith, nakita ko na meron talaga. No, in time of sorrow, napil ko na presence of God. So, sa ngayon, yung Thanksgiving, yan ang nagiging okasyon para ang bawat pamilya ay nagsasama-sama para mag-share ng kanilang mga nangyari sa buhay, stories nila, whether successful or not successful, ano yung mga plano nila in the next few months. Yon, naging ganon. Nawala yung talagang yung pagpapasalamat. Bakit? Habang nagkukwentuhan tayo, napakarami natin pagkain. Sino yung mga naging dahilan kung bakit tayo merong ganung pagkain? So now, binibigyan tayo ni Father Danuban ng time to reflect on yung mga contribution ng bawat individuals na into production and service or oriented kind of work. Sometimes it's difficult to us to think about God, who is the ultimate source of all of these things, no? That lead us from land to the table. To God, we owe our special thanks. On this day, it is best to be grateful, to be thankful, no? Kasi yung attitude na pagpapasalamat, dapat yan makalakhan ng mga bata, no? 3 bagay ang nagiging focus ko every time na nagkukwentuhan kami mag-asawa. Papalaki namin yung mga apo namin na marunong magpasalamat, to say thank you, whether may gift o walang gift, basta sinabihan sila ng maganda, say thank you. Pagka bago matulog, say I love you to your mommy, to your lolo, to your titas or aunties, and then to say I'm sorry in case nakagawa ka ng hindi maganda sa kapatid mo or sa cousin. So, yun yung pinalaki namin kasi nga gusto namin maging spontaneous sa kanila na itong 3 ito ay everyday life magagamit mo ito at mas mabuti masabi mo yun kasi it might be the last chance for you to say thank you or to say sorry and to say I love you.
So, to the people who has done this so many ways to contribute to the process, parang maraming salamat. God seems to be beyond the range of our experience, but that does not mean He is not present in creation and in our lives. So, laging nandun ang Lord. No? Dapat makita natin yung Lord sa lahat ng mga transaction natin in everyday life. Sabi nga ni Father Dan, when he was young, tinuro sa kanya to say thank you. Anywhere who gave you a gift or did something good to you. Hence, it becomes a spontaneous thing. No, hindi na isasabi, oh, what will you say? Sometimes yung mga nanay papaalala pa sa anak, what will you say? Diba sinabi nila sa'yo, you're so cute, you're so wonderful, you're not naughty. What will you say? No, dapat hindi na. Dapat maging spontaneous sa bata na sasabihin niya yon. Pero all of these years, sometimes naging obserbasyon ko rin na may mga tao na rarely nasabihin nila sa ibang tao yung thank you. No, parang feeling nila entitled sila. Ginagawa mo to sa akin kasi boss mo ako. Parang ganon. No, so ayokong maging ganon ako o maging ganon yung mga apo at anak ko, no? Kasi, minsan lang mangyari sa atin. Ayokong maging ma-feel entitled o I have this kind of comfortable life. Kasi nagtrabaho ko. No, hindi. Kaya naging komportable ang buhay mo because nagtrabaho ka pero with the guidance of the Lord. So, less ang problema mo. Yung ang pagpapasalamit mo, yung meron kang trabaho, challenging but fulfilling job. Meron kang mga friends and relatives na naging helpful sa iyo, na naging source ng hope mo. Tinuro nila sa ganito ang way para matanggap ka sa trabaho, no? Meron kang sufficient income enough to survive and to have your own savings. Sarang gano'n, lahat yun dapat ipagpasalamat. Sense of gratitude siya nga. So, hanggang dito na lang muna tayo. October is a gratitude month and I hope lagi kayong mag-tune in sa aking channel para patuloy tayong magkakwentuhan. Yung sharing kasi importante yan, especially as you grow old, very seldom may makikinig sa'yo, no? Or merong kang pakikinggan. Kaya I encourage everyone to continue viewing my vlogs. Again, this is Au Lucas telling you happy Thanksgiving in this gratitude month. Bye for now. Thank you.